Mild spoilers are present in this episode. Third World Cinema Club. Hi, everyone. Welcome to Third World Cinema Club. I'm John Tawasil from Present Confusion. I'm Princess Kinok of Film Police Reviews. And I'm Jim Paranal of Jimiliko Latibapa. And today we have a very special guest. We always have special guests, but Oh um, my gosh! he's a Oh my award-winning god. director, composer, and other things. Yan. Direct Gerald Tarog. Hello, I'm Gerald Tarog, and I'm drinking a hot cup of chocolate right now. So, Yeah. So I guess let's start this interview thingy or whatever we call this with let's just start with a little backgrounder about yourself, Direk. Could you tell us a bit about how you started getting into film and so on? okay. I started as a music major sa UP College of Music, and then around that time, midway through my major, na-realize ko na gusto kong gumawa ng pelikula. Mm. Tapos, ayun, from that point, parang nag-decide na lang ako na kahit anong mangyari, kailangan pagka-graduate ko, gumagawa ako ng pelikula. So, yan, I started making short films. Usually, mga kaibigan ko lang. And then, since wala ako masyadong network sa film industry, ako na lang din yung gumawa ng lahat, basically. Which is kind of started this this habit of doing most of the post-production myself. Ayun. Pero gumawa lang ako ng gumawa, and then hanggang eventually hindi na nakakahiya yung ginagawa ko. Tapos that's when I started joining festivals, and then I did my first full-length confessional in 2007 to Cinema One Originals. Yeah. And then after that, downhill na. Kaya, Yung first directorial effort niyo, Direk, which was Carpool in 2006. no, actually, that's my parang sixth na ata or seventh na short film. Oh, I see. Merong mga lima na, siguro mga apat na hindi ko pwede ipakita kahit kanino dahil yung before Carpool baka pwede pa, pero ayun. I think it's in YouTube eh. Hindi ko lang maalala yung link eh, pero may nag-upload nun dati. Kaya ng Carpool, yeah. no, yeah, it's a horror film na horror comedy something. What inspired you, Direk, to make yung concept ng Carpool mismo? To be honest, hindi ko na maalala. But I was into a lot of parang parang interesado ako na mag-shoot na improvisation yung karamihan ng dialogue. So may script yung Carpool, and then maraming mga linya doon na ganun pa rin naman. Pero in-encourage ko lahat ng mga actors na, which is mostly my friends, except isa din na galing sa theater na first time ko lang nakilala, which is si Julia Enriquez. So in-encourage ko lahat sila na mag-improvise. So, ayun. Pero beyond that, parang hindi ko na maalala ko ano yung mga pinapanood ko that time na naka-inspire sa akin. Incidentally, Direk, yung isang actor doon, kaklase ko nung high school, si Owie. Si Owie. Yeah. Which is kasama ko rin sa Confessional. Ay, Direk, parang may nabasa akong interview before or may napanood atong interview na isa sa influences mo yung Hira Kurosawa saka si Hitchcock. Since pareho silang very technical, tas parang feeling ko yung resemblance sa'yo as a director, story-wise, technical ka first and then second is yung sa technical na part, ganun. Paano ba yung approach mo when writing a film or creating a film? So, is it similar to my theory or is it something different altogether?
Diyan ako palagi nahihirapang sumagot eh. Kasi hindi ko, hindi ko siya iniisip eh. Ginagawa ko lang siya. So, pero siguro I always start out with a very rough outline. Pero ang pinaka-importante is dapat alam ko yung beginning tsaka yung ending ng pelikula bago pa ako magsulat. Yun palagi nauuna sa kahit anong kwento. So, yeah, usually meron akong last image and first image, and then I kind of figure my way dun sa buong gitna ng kwento. Usually ganun siya, and then it keeps on evolving. Minsan usually pala may music na nakahanda. I make up playlists and then continuous na naka-loop yung music na yon habang nagsusulat ako para yung tono ng film na may maintain ko. Ayun, parang ngayon sa Quezon, I've been writing the treatment ng buong quarantine. Araw-araw, panay tango music yung pinapakinggan ko. Wow. Tango. Is it because, I don't know, research na hilig sa tango si Quezon? Or I'm not sure kung accurate yun na research. Pero well, why tango? Mahilig sa tango. And then, kasi yung kwento ng Quezon's like parang 4 na different periods sa buhay niya. So, around 1920s, medyo sikat yung Argentina na tango. Kaya, yun yung parang. So, ganun. And then, it's a continuous process of revision hanggang sa madilute ko yung sarili ko na okay na yung kwento at kaya ko na siyang gawing pelikula. Yun na yun. So, pag umabot na ako doon sa level ng delusion na buo na yung kwento, okay na ako. Tapos na yung script. Okay po. Kasi po you made films in TBA. So, paano po na-discover ng TBA kayo as a director? TBA actually started because of General Luna. Yun lang yung reason kung bakit nag-i-exist ang TBA. Kasi we had to form a company around that, yung production house na gagawa ng Luna. So, ginawa namin yung, although it started out as Artikulo 1, pero nung nag-succeed yung Luna, I guess they wanted to expand. So, ginawa nilang 3 companies na ako yung A dun sa TBA, sort of. Okay. T is... Okay, tapos. Tuko. Yan po yung T eh. Tuko Boy, okay. Tuko, Butchie Boy, tsaka Artikulo. Boy. Artikulo 1, yes. Butchie Boy is Eduardo Rocha. Yeah. Direct, you worked with Brillante Mendoza in Masahista tsaka Foster Child. May I think I scored around 4 or 5 films at least. Yeah. Could you tell us a bit about yung process of composing for him? Medyo lang naman siya, parang tawag nito. I actually tried to work with him kasi around that time, yun yung naghahanap ako ng mga network para makapasok ako sa industry. And the only way I could get in was through composing music for other directors. Pero ayun, so I started working with him and medyo medyo loose lang siya. Wala siya masyadong input. So so hahayaan ka niyang hanapin yung kung anong, in a way medyo mahirap kasi hindi niya sinasabi kaagad kung ano yung gusto niya. Okay. Medyo mahirap yun minsan. Pero okay din sa akin kasi mas malaya akong gawin ko anong feeling ko na bagay dun sa pelikula. So, ayun. And then eventually I started getting busy. And that's when I think si Teresa Barroso na yung nag-take over right after me. So, Foster Child was the last film I scored for Brillante. Regarding Bliss, kasi po diba it became controversial because of the X rating. What is your reaction po on that X rating? Actually, siya, paano ba to?
it was kind of funny kasi yung first panel na nag-mark ng X dun sa pelikula, sila mismo hindi sila offended dun sa pelikula. Sinabi nila yan sa akin nung when ma-explain nila yung X rating. Hindi sila offended. They're just concerned dun sa mga conservative people na ma-offend dun sa pelikula. Which is something na parang sa tingin ko, bakit may special preference yung mga conservative na tao? I was thinking na yung mga taxpayer na hindi naman conservative, hindi naman ma-offend sa pelikula, tulad nila, malayang manonood ng pelikula. So parang hindi ko lang maintindihan yung thought process na yun. And then what I did right after, pinalabas namin yung pelikula for free sa UP. And then nagdala kami ng sangkatutak na survey forms. Tinanong namin kung ano yung i-rate nyo dun sa pelikula. Ayun, hindi nila ni-rate na X. It's mostly R13, 16, something, gano'n. Ayun. Dala-dala ko yung parang 800 something ata na survey forms yun. Bumalik ako sa MTRCB para itapon sa mukha nila yun. Pero pagdating ko doon, ni-review na pala nung second panel yung film. Yung second panel was slightly more, mas liberated naman sila mag-isip. So, nakakatawa lang na parang ganun yung reasoning ng first panel. Na pinoprotektahan nila yung mga conservative na tao. Regarding dun sa parang marami akong nafe-feel na influences dun sa pagkagawa ng Bliss. Marami akong nakikita may comparison sila to, for example, yung persona ni Ingmar Bergman o kaya tawag dito, Perfect Blue ni Satoshi Kon. Personally, ano yung mga pinaghugutan mong pelikula para ma-conceptualize tong Bliss? Yeah, actually hindi nga inspired din. May ninakaw talaga akong shot doon sa persona na may isang shot si Iza na sobrang nakaw sa persona. And then kay Polanski yung Repulsion, may ganun. Yes, yung Perfect Blue, tsaka Misery, obviously, binanggit din sa pelikula. Tapos maraming Fincher na yung may pagka-Fincher-esque nga Yes. Ayun. And then pero yung mga kwento ng mga characters doon, actually most of it galing siya sa mga kwento ng mga kakilala ko. So as much as you'd think na caricature yung mga characters doon, actually yung kwento ng director, yung si Lex, Lexter ba yun? Yeah, Lexter. Meron talagang pinagkunan na kwento na director sa industry na gano'n. Christmas time. So, ayun. Kaya nakakatawa lang ako na pag may mga minsan magko-comment na parang caricatures yung mga tao. Actually, hindi. Caricature talaga gano'n talaga yung mga tao na nasa industriya. Mukha silang caricature. Ay, may nagtanong din from Twitter about dun sa Bliss. So sabi niya, how do you keep your films nuanced and unsubtle at the same time? For example, yung sa Bliss, it's a film that has a lot of nuances, but at the same time, it's also one that maraming kino-convey na ideas explicitly. And yet, those two things never clash. Their intersection is never a hindrance sa design ng mga pelikula mo. So how do you keep it nuanced and unsubtle daw for your films? That's more of an observation than something that I can actually elaborate on. Yeah. Pero pag nagsusulat kasi ako, I just try to, meron lang akong parang overall na tema na doon naka-anchor lahat ng decisions ko about kahit about dialogue, about visuals, about the narrative arc, etc. So palagi lang akong may anchor, and then I keep throwing everything dun sa anchor na yun at kung ano yung mag-stick, yun na yung yung nagiging kwento. So ganun yung sa Bliss. Lahat ng pwede kong itapon dun sa kwento, nandun siya. But as to kung may conscious effort ba na maging nuanced and whatever, hindi siya conscious effort .
Parang, yun nga, observation lang siya ng kung sino man nagtanong sa Twitter. So, hindi ko alam na ganun yung ginagawa. You made nung 2012 isang film, documentary film about the Agusan Marsh. Ano yung nag-draw sa'yo towards that particular subject matter? Actually, siya, commissioned work siya. Oh, okay. So, yung Butuan Global Forum, which is kasama dun sina Luis Gillian, and mostly people from Butuan, obviously. They wanted to make a documentary tungkol dun sa Agusan Marsh. So, ako naman, parang naisip ko, sige, why not? Experience din yun sa akin. Pwede rin akong makagamit ng material for a film. Kasi ganun yung nangyari sa akin sa Confessional. I wasn't really planning to do a movie about Sinulog. Pero the year before I did Confessional, gumawa ako ng documentary tungkol sa Sinulog Festival. Tapos yung mga excess material ko dun sa documentary na yun yung nag-end up na pumasok sa Confessional. So, yun din yung thinking ko na pumunta ako nung Agusan. Pero wala akong kwento, kumbaga. So parang pag pinanood mo siya, it's more of a travelogue lang talaga. Sobrang hanggang ngayon nakatatak pa rin yung experience na yan sa akin kasi sobrang surreal nung Agusan Marsh. Wala ako ibang environment sa Pilipinas na ganun. Na yung land area niya mas malaki pa sa Metro Manila pero it's all marshland. And then yung mga bahay are all floating houses. Tapos, ayun, sobrang fascinating. Sobrang tahimik ng lugar na kung nagsasagwan ka, yung sagwan mo lang yung maririnig mo. Wala ka ng ibang maririnig na kahit ano. So, wala lang. And then there's that crocodile there na feature sa sa buhaya Yeah. Bumalik ako sa Butuan, I think a few years later, nung nahuli na nila yung malaking crocodile na yan. And then nakita ko yung ulo niya nakalagay dun sa, yung fridge na pang ice cream na malaki, na nakahiga. Yung ulo niya kasya lang dun sa fridge na yun. Ulo lang yun. Wow, in fairness, laki nun. Laki. How about sa direct, yung sa mga tiyanan naman? Kasi parang very extensive yung pag-create mo ng like from the language itself, the tribe itself, which are all fictional. Could you tell us more about that film then? I was trying to experiment on parang allegorical na filmmaking. Which parang first and last na experiment ko rin. Ayoko nang gawin never again. So, ayun, nag-experiment lang ako and yung idea ng world building, so gumagawa lang ako ng tribo, etc. Pero yung language na yun, lang siya combination lang siya ng Bisaya and I think Kapampangan nata, hindi ko na maalala. With some alternate words, parang gano'n. So, ayun, pero the entire thing is an allegory from the name of the character, si Laya, yung nanay niya, si Luz Biminda, etc. About Laya forgiving the father ng abuse. So maraming mga pasikot-sikot yung mga metaphors ng pelikula. And I just wanted to try out kung mapo-pull off ko ba yung ganung klase ng pagkukwento. I think it was my first time working with Sarah Ramos. Pangbawi lang kasi I think na-mention ko dun sa interview na Sana Dati was it was the first script that I wrote even before Confessional. And nung pinipitch ko yung Sana Dati sa mga producers, yung around 2006 or 2007, si Che Ramos yung gusto ko sanang ibida doon sa hindi na to. So bumawi ako kay Che. So ginawa ko yung mga tiyanan. Yung role ni Lovie dapat si Che yun? Siya yung pinaka-original na Although, but when I wrote the script, kaya Andre yung name nung girl. Kasi, sino yung Viva Hot Babe na Andrea Del Rosario. Andrea Del Rosario. Kasi I did music for Elwood Perez's Lupe. And nakita ko siya doon.
Tapos sabi ko parang okay itong si Andrea. So ginawa kong Andrea yung name, and then si Dennis, gusto ko sana si Dennis Trillo. Ay, in regards sa Sana dati, may nagtanong din sa Twitter. Si Louie actually siya, Louie Baharom. He was the same guy that asked yung question kanina. Sabi niya, bakit daw ganun kaganda yung Sana dati at sino daw ang nanakit sa'yo? Yes. Oo nga, direct. Sino nanakit sa'yo? Ang ganda nung Sana dati. May DVD pa nga ako. Tapos talagang may mga nangihiram. Ayokong ipahiram. Pinagsasampal ko sila. Huwag mo na hiramin. Pero yun, kahit na napag-usapan mo na to before, pero can you tell us more about Sana dati? At sinong nanakit sa'yo? Well, nung sinulat ko yung Sana dati, I actually was in a happy relationship with my girlfriend that time. So, wala naman nanakit sa akin that time. So, baka dahil kaya maganda dahil nasa masayang relationship ako. I don't know. Hindi ko alam. But siguro kasi I kept revising and revising the script for 7 years kasi nga ang tagal na nakatenga ng script. So, parang na-filter yung buong pag nakita niyo yung earlier versions ng script nung Sana dati, sobrang cheesy nung mga dialogue, sobrang melodrama niya. Around that time, nagbabasa na ako ng Raymond Carver. So, mas Raymond Carver yung dialogue niya. Namas lang, tapos yung mga bitaw na word, madaming meaning kahit sobrang mundane lang ang sinasabi nila. Ayun, ganun. Pero beyond that, I just wanted to make an anti-love story. Bilang panahon na yun, usong-uso na rin yung mga rom-com. Rom-com 1.0 yung panahon na yun. Anong masasabi mo direct sa parang prevalence ngayon ng mga hugot na narratives na nung time ng Sana dati hindi siya ganun in its present form, hindi siya ganun ka present. Well, it's just the natural evolution of rom-com after Hadaon is kasalanan ni Hadaon nila lahat to yung rom-com 2.0 siya yan. Pero may nagsabi na parang pre-hugot film daw yung Sana dati. So fine, whatever. What was the best reception that you got for Sana dati, and what's the weirdest feedback that you got from that film din? Siguro the best experience na lang. Nung nag-screening kami sa UP Los Baños, kasi usually ang lively ng crowd sa UPLB. So, doon ko lang na-experience na nung nag-play na yung induct doon sa end credits, hanggang sa matapos yung song, lahat sila kumakanta doon sa theater. Ay. Singing aloud, and talagang as in tumaas yung balahibo ko nung nangyari yan. Ayun. And then, the weirdest, I don't know. Well, siguro, usually yung may mga reklamo sa pelikula ko about how I portray certain people, which is, lagi naman nandun yan. Lagi naman may magre-reklamo. So, sa ngayon, hindi na siya weird sa akin. How was it working with Lovie po and Paula Abilino in Sana dati? That was my second time working with them both. The first film we did was yung remake ko nung kay Peke Galiaga, yung Aswang. Aswang. So, dun ko nakita na parang gusto kong makatrabaho ulit yung dalawang yun. Although, full disclosure, ang talagang around that time si Carla Abellana yung naka-attach talaga dun sa project. Tapos, gustong-gusto nga ni Carla, as in first page pa lang, umiiyak na raw siya. So, yun. And then, may contractual thing with Regal, so hindi ko talaga makuha si Carla. And we ended up with Lovie po, na no regrets naman. I mean, nagawa naman niya ng mahusay yung role. So, ayun. So, hanggang ngayon sa Darna, sa pa rin yung katrabaho ko. Okay. Lovie, hindi ko na makatrabaho ulit dahil parang usually yung mga pelikulang ginagawa ko, wala akong mahanap na role na parang babagay sa kanya. Kaya, ayun. Pero every time we see each other, ayun, parang there's always this, na parang sana makatrabaho ulit namin yung isa't isa. Yeah. Direct Gerald, may question po ako kasi kayo po yung director nung Shake, Rattle, and Roll, yung
Parola episode, Mm. 2011. And then you directed Catherine Bernardo, the young Catherine Bernardo. Yes. How was it working? Noon pa lang sobrang impressed kami sa skills niya. Kasi ang pinaka-okay na umarte usually is yung kung kaya niyang ipalabas yung emotion sa mata lang. Kasi kahit wala ka ng ibang gawin, basta yung mata lang, makita lang natin sa mata mo yung nararamdaman mo. And nagagawa niya. So parang that time, hindi pa siya ganun kasikat that time. So ayun, lahat kami parang abangan mo tong girl na to. In a few years, sobrang big deal itong babaeng to. And true enough, yun nga yung nangyari. So, ayun. Pero hindi ko na siya nakatrabaho ulit after that. So, ayun. Saka po ba yung concept ng Parola episode, galing po ba yun sa inyo or from Regal na? Hindi ko, parang parang I think merong earlier drafts na iba yung nagsulat. Merong mga fireballs and whatever na script na binigay sa akin. Tapos, nasa ko yung script na yun, parang kinabahan ako kasi hindi ko alam kung paano mag-shoot ng fireballs. Kaya, ano na lang. So, mga, lighthouse and other phallic symbols na lang na pwedeng mangyari pelikula. Ayun. Pero yung final version ng script, ako yung nagsulat. Some help from Doon sa tatlong inanon yung Shake, Rattle, and Roll, yung sa 12, 13, tsaka sa 15, ano doon yung paborito mo? Yung pinaka pinabayaan lang ako ng Regal was actually 15, yung ulam. Ulam. So, nagulat ako kasi wala na talaga silang input. As in, they just let me do whatever I wanted. And then, pinakita ko na lang yung final. Tapos, nagustuhan nila. So, I guess, nagtiwala na rin sila sa akin after 3 projects. Ayun. So, yun yung parang pinaka-creatively fulfilling para sa akin. Pero, medyo nagsaswitch ako between Parola and Puneraria in terms of yung mas satisfied ako sa angas ng pelikula. Ayun. Pero kasi dun sa Puneraria, medyo nakikialam pa yung Regal eh. Parang, although, in fairness sa kanila, maganda naman yung kinalabasan ng pangingialam nila kasi they wanted it bloodier. So, nagpa-reshoot sila ng mga eksena na mas madugo pa yung mukha ni Carla. And then, okay, sige, fine. Tapos, kinabahan sila kasi medyo slow-paced yung pelikula. Pero, at the end of the day, ayun, tuwan-tuwa naman sila. Pero, yun yung pinaka-memorable sa akin, yung Puneraria. Kasi we were shooting in a funeral parlor na operational habang nagsushooting kami. Okay. Yeah. So, habang nagdidirect ako ng eksena, nakaupo ako sa harap ng monitor, may mga dumadaan na bangkay sa likod ko. Tapos may isang eksena doon na alam ko dumaan si Carla sa loob ng parang yung embalming room na merong totoong bangkay na nakalagay doon sa gilid kasi wala ibang mapaglagyan ng yung bangkay. Kaya ayun. And then I think hindi lang nasama doon sa final cut pero may isang shot doon na casket na may laman talaga yung casket. Na totoong bangkay. Pumayag yung pamilya. Gusto rin nilang ma-extra yung dead relative nila dun sa pelikula. In fairness. Galing At direct, if you are given a chance to do a comedy, kasi pansin ko personally, ang take ko sa films mo, puro stylized or may influence ng music and deeper technical qualities. Yun. So, what if comedy naman yung gawin niyo direct? May comedic aspects naman yung mga ginagawa kong pelikula. I mean, pasulpot-sulpot naman sila. Luna had some comedic aspects. Yes. Senior year, madami So, hindi naman siya sobrang foreign na idea. Which is why actually yung Quezon, nasabi ko na yun dun sa interview na comedy yung Quezon. Ano siya, satire.
Ayun, so kaya for itong entire duration ng quarantine, wala ko ibang pinapanood kundi mga screwball comedies. Mm-mm. Just ang galing-galing niya. Tapos, so yun, so panay, so ito na yung parang, if anything, full-blown na comedy. Kasi pag nabasa mo yung Will Quezon, wala ka na ibang maisip kundi comedy talaga yung buong manipulate niya ng sistema. Meron kaming question dito from isa naming kapwa ka Third World Cinema Club, si DJ. Siguro sa aming 5 siya yung pinaka-fan ng works nyo. Yes. Gusto niyang sabihin ko daw yun. Sino yung pinaka-least? Hindi ko alam. Sino ba, sis? Hindi ko alam. Wait, hindi ako Hindi ko Hindi si alam. Princess. Nanlaglag yun. Hindi si Princess yun. Joke lang yan, joke lang. So, yung tanong ay, ito. You have shared on Twitter about the idea that stories appeal to humans in ways that are hardwired by evolution. That psychology is driven by natural selection, and storytelling can and perhaps should be guided by that scientific perspective. Can you talk more about this and how it has influenced your work? And are there specific scenes in your films that were guided by this idea? Paano ba to? Kasi usually when you tweet something, it's more of like the tip of an iceberg. So parang yung buong context when I tweet something nawawala eh. When I tweeted that, I was reading a lot of, actually hanggang ngayon naman ang dami kong mga evolutionary psychology books na binabasa. And it's more of me trying to familiarize myself with yung parang playlist of emotions na ginagamit ng tao when responding to certain situations. Kasi definitely infinite yung experiences ng tao, ng iba't ibang tao. Pero yung playlist ng emotions na ginagamit natin para mag-respond dun sa infinite experiences na yun, limitado yung emotions na yun. So, meron lang mga iba-ibang variations ng lungkot, ng saya, ng envy, ng greed, and whatever. Pero basically, they've been the same emotions that have been with us since we started evolving from our ancestors na bipedals. So, yun lang naman yung ko doon. Na hindi siya, it's somewhat deterministic pero hindi ibig sabihin na parang predictable. Hindi ganun. It's more of meron lang talagang playlist ng emotions na doon tayo nagte-turn. Kasi nga paano ba to? There are cases when people are operated on ng brain surgery, you turn on one neuron and then biglang depressed yung isang tao, tapos i-activate man ng electrodes yung isang neuron, bigla naman siyang masaya, ganun. So, yun lang siya. Merong range of emotions na I've been trying to familiarize myself with, which makes it easier for me to write stories. Lalo na halimbawa ngayon sa Quezon, all the different ways na minamanipulate ng isang tao yung ibang tao para maging empower siya. Ganun. Merong certain ways na nagfa-function yung tao para yung emotions ng tao para malagay yung sarili niya sa pwesto ng power. I don't know if I'm making sense here, pero ayan. I just read I too think many books. part yun na sa kwento. Doon naman direct, di ba? If you're telling a story, you have to tell the ins and outs ng isang human. Yeah, we process information. It's very tied to storytelling. Mas madali nating naiintindihan yung isang bagay. Sobrang fascinating sa akin yung idea na yun, na mas papakinggan mo yung isang tao. Pag panay data lang yung sinasabi niya, hindi mo siya papakinggan. Pero pag dinaan mo sa isang kwento, mas maiintindihan ng tao. Naka-embed sa atin yung ganung. My point. Kasi parang data storytelling. May data pero it's told in a very humanized way. Kasi in a sense, parang all stories are a means to communicate parang information di ba? Whether that information is parang historical information or something else.
yun eh. Yun yung parang storytelling is the delivery mechanism for that eh, no? And merong mga books about it that I've been reading. Merong one siyempre pumupunta ako sa bookshelf ko ngayon. Yun, on the origin. Wala. On the origin of stories ni Peter Boyd. Ayun, so may mga evolutionary aspects ng storytelling na parang extension siya ng human nature of play, yung idea of play. Yung playing, yung paglalaro natin, etc. So stories is a natural extension of play. May mga ganun and madami pa na masyado na akong mag-nerd out pag Since marami ako nakikita sa Twitter, ourselves included, na nag-uusap about what we're currently doing, the lockdown period, ganun. So, ikaw, Direk, maliban sa nakikinig ka ng Argentinian tango music and reading psychological and scientific books, what else are you currently doing during this quarantine period na off sa, or parang relaxed mode mo from doing films? wala. Ang routine ko lang dito, actually pala, nung nag-start yung quarantine, walang tigil yung mga joke sa akin ng mga kakilala ko kasi sinasabi nila sanay, parang normal lang daw sa akin yung quarantine. Sanay na akong ermitanyo kasi ako. So yung routine na ginagawa ko before the quarantine is pretty much the same routine I'm doing right now, which is I just wake up and go to work, write, tapos mag-workout ako and then magda-drums. Tapos buhay pa ba yung metal band? Yes. Hala niyo hindi ako fan ni Direk, no? Buhay pa yung ano niyo, Direk. Yung rock band. Di ba parang dati sabi niyo ata somewhere na may rock band kayong na drummer po kayo? I had this band na nag-start kami ng high school up till early college, and then after that, nung lumipat ako ng Diliman, naging parang sessionist ako. So lumilipat-lipat ako sa mga banda, playing the drums with different people. Pero nung naging busy na ako sa filmmaking career, yun na yung na nabitawan ko. Which is why ang ginagawa ko na lang lusot is tuwing may theme song yung pelikula ko na kailangan ng drums, kailangan ako yung papalo ng drums dun sa kanta. Which is what happened with Ebe Dancel dun sa Luna, and with Ben and Ben para dun sa Susi. Na okay naman sila dun. I mean, I hope okay sila dun sa ganung setup. Yun na lang yung ginagawa kong excuse para makapalo ulit ako. But beyond that, post lang ako ng drum cover paminsan-minsan. Yun lang yung routine ko. And then at the end of the day, pag sa gabi, bago matulog, babasa ako ng libro. Tapos yun. Sabagay pala kayo Direk, quarantine period. Okay. Kaya medyo wala lang. Normal day lang sa akin yung quarantine. Although magto 2 months na so medyo Alarming na din. Pero may mga times na hindi ko napapansin na 4 na araw na pala ako nasa loob ng condo. So may mga ganun. Direk Gerald, pag gumagawa ka po ba ng, let's say, music in a film, meron po ba kayong inspiration? Let's say, sila Hans Zimmer, Ennio Morricone, or here in the Philippines, si Ryan Cayabyab, ganon. Ang pinaka-impressed ako in terms of scoring, kay Bernard Herrmann, who did music for a lot of the films of Hitchcock. Hindi naman alam, pero yung Psycho sa kanya, sobrang unique kasi ng orchestration niya. And then, the usual, mas impressed ako kay John Williams kaysa kay Hans Zimmer. Kasi yung music ni Hans Zimmer, hindi siya nagsa-stand alone. Kailangan nandun yung context ng pelikula para ma-enjoy yung music. Pero John Williams, para siyang symphony talaga na Tsaka parang may trademark lagi si John Williams, no, Direk? Kaysa kay
Hans Zimmer. Parang di mo Oo. ma-realize na si Hans Zimmer na pala yun. Yeah, it's more of kasi ang hilig niyang gumamit ng mga motifs tsaka mga themes, mga melodic Ah. themes sa pelikula. So maririnig mo ka. Parang sa buong 21 films ng Marvel Cinematic Universe, yung Avengers theme lang yung yung tumatak kasi yun lang yung may melodic theme talaga. So yun lang yung alam mo. Pag ako gumagawa ng music, it's kung ano yung playlist na ginawa ko sa simula habang nagsusulat ng script. Usually yun yung tumatagos dun sa pag nagko-compose na ako. So pag medyo nakikinig ako ng post-rock, or nung sana dati panay post-rock, and then paulit-ulit yung may isang kanta yung Death Cab for Cutie. Paulit-ulit yung song na yun. So it's usually ko ano yung pinapatugtog ko ng sa playlist. Yun yung ginagigit ng score. Speaking of direct post-rock, parang ang napansin ko for a lot of yung mga recent-ish mo na pelikula, very heavily inspired by post-rock yung nagagawa mong score. Anong mga particular bands yung pinapakinggan mo while doing those scores? Parang ang pinaka-obvious na naman dyan is Explosions in the Sky. Explosions in the Sky. Yeah. And then there's this other band, Hammock. Tapos bumabalik din ako dun sa medyo yung mga lolo't lola ng mga post-rock. It's Cocteau Twins, mga gano'n. Pero yun, iniiwasan ko na mag-post-rock. So I'm hoping na wala yung post-rock na score. Parang last na yun. Gusto ko yung Cocteau Twins. Karen, oo nga, no? Parang may semblance. Kasi hindi, pero may gitara ako dito. So parang as much as I can, ginagamit ko siya. Post sa gitara, hindi masyadong technical. Ayun. Pero yun, sana hindi ko na maulit. How about sa pagda-drums nyo, Direk? Ano yung mga influences nyo? Or when you're playing the drums, ano yung apart from post-rock, do you listen to jazz music or jazz drummers? I listen to a lot of jazz, pero yung palo ko, it's pretty much influenced by the music I loved when I was in high school and college. And grunge generation ako. So panay, lahat yun, yung mga Nirvana, Rage Against the Machine, etc. Pero yung banda namin before was pretty much parang heavy metal, thrash metal. So panay Pantera and whatever. Kay Church. Church ba? Tama. Yeah. Mga iba din Orgo ata yung iba din sa Sky Church. Okay. How about sa Darna naman, Direk? Although I think nasagot mo na siya dun sa isang sa earlier interview last week. What made you or what appealed you guys to get Jane De Leon for Darna? It's more of yung binigay niya dun sa audition, yung performance na binigay niya. She had this, kasi kailangan maintindihan mo yung context muna ng character bago ma-appreciate yung ginawa ni Jane. Kasi it's mostly a coming-of-age story. It's about a young Darna na who's parang in-explore pa lang niya yung responsibility ng power niya at kung kaya ba niyang maging superhero, etc. Which is the usual parang pag mga origin story, marami namang ganung kwento. So yun yung context na. So yun yung hinahanap natin. Although that was the same script that Liza was supposed to do before she backed out of the project. Nung pumasok ako dun sa project, yung nirewrite ko na script nila Eric Mati para kay Liza, yung kwento. Ganun siya. So it's a character na maraming doubts, maraming insecurities, and etc. So ganun. Back out si Liza, tapos we did a lot of auditions. Surprisingly, wala masyadong pumunta from the provinces.
aming naman ang mga forms, pumunta sila sa mga probinsya. I think na-intimidate yung mga tao dahil si Liza yung susundan ng Ah. That's why we ended up still with Star Magic Talents. Ayun. Maganda yung ginawa ni Jane. Nung nag-audition siya, parang alam niya na kaagad by instinct na action drama yung eksena. As opposed to maraming nag-audition kasi na parang drama yung atake nila, which is not the film. It's an action drama film. Ayun. And then unanimous choice naman siya. Although lahat kami, yung mga execs, etc., meron kami mga performances. Ayun. Masaya naman ako sa ginagawa. Okay. Going back to your previous movies, kasi naku-curious ako in Goyo ang Batang General, dun sa paggamit mo ng agila or eagle. Was it intentional that you use it as a symbol or a symbolism dun sa situation ni Goyo, dun sa youthfulness niya? Oh, well, lahat naman ng nilalagay, lahat naman na nasa pelikula intentional eh. So, pero yung agila, yun talaga yung pangalan niya nung sumali siya ng Katipunan. Yun yung parang nickname-ish niya or something. So, ginamit ko na lang siya na motif. In-expand ko na lang yung idea para hindi lang siya pangalan, kundi something na pwedeng maging may ma-symbolize pa beyond just a nickname. So, ayun, ginamit ko na rin siya na imagery dun sa battle, etc. Para lang mas malalim pa yung idea. Which I guess kind of answers that earlier question na yung may nuance and whatever. Ano yun? Kalimutan ko din. Yung subtlety daw, tsaka nuance sa films mo. Ayun. So, parang you take one idea and then you try to reuse it as much as possible. Pero iba-ibang uses ng isang idea. Direk, ganun ka na-influence yung paggawa ng Goyo doon sa reaction ng tao sa General Luna? Meron siyang, syempre hindi ko naman masasabi na 50% something. Pero definitely may influence. Pero yung the idea to make Goyo very different from Luna was actually already in place nung pinapalabas pa lang yung Luna sa sinehan. Oo. So, nag-theatrical run pa yung Luna. Pinipitch ko na sa mga producers yung idea na kung gagawa man tayo ng sequel, sobrang ibang-iba yung sequel dun sa Luna. Kasi, dahil in the first place, ayoko talagang ulitin yung sarili ko. Lalo na pag same genre. Ayoko. So, ayun. So, kinontra ko, kumbaga, kung gaano kaingay si Luna, ginawa namin tahimik naman si Goyo. Nandun siya. Pero, merong certain issues na lumabas after Luna na I tried to address dun sa Goyo. Yeah. Pero parang hindi ko naman sasabihin na yung criticisms were like the biggest factor in how Goyo turned out. Hindi naman. May factor lang siya, pero hindi ko masasabi na yun yung pinakamalaking factor. Alright. Additionally, Direk, during the production ng General Luna, from the start ba naisip nyo na maglagay ng parang Marvel MCU-esque na mid-credits scene? Yes. Kasi nga parang that time buong-buo na yung Marvel Cinematic Universe. Pero naisip ko na parang it would be a very cool idea to make something like that, pero yung mga bayani natin. Yun. So, when we were shooting Luna, pinitch ko na kaagad dun sa producers. Actually, nung casting process pa lang. Alam na ni Paul, nung kinas na niya na kung mag-succeed yung Luna, si Goyo yung susunod na film. Quezon yung third. Pero si TJ hindi pa, si TJ, he was supposed to play somebody else dun sa Luna. Pero he backed out. I think Paco Roman yung role niya. I think. Yung character ni Joanne.
Bascom. Ah. When we were doing Goyo, doon namin na-realize na kamukha pala ni TJ si Manuel Quezon. So, Tsaka very foreign looking si TJ Trinidad para maging part dun sa Sundalo. And mas kamukha nga niya yung younger version ni Quezon. Ay, direct ako may question ako for General Luna and Goyo. Kasi nung nire-review namin yung Goyo, yung debut episode ko dito, napansin ko na may dance part. Kaya nagustuhan ko kasi yung dance part sa General Luna kasi parang sa akin, very dramatic na climactic scene na parang nag-flashback siya ng memories niya, tapos sa Paris with his brothers, ganyan. So, and so forth. Tapos dito naman sa Goyo, yung dance part was between him and yung character ni Remedios. Ni Remedios, yes. Yes. So, sa Quezon ba, meron ka ulit isisingit na dance part na medyo critical din or crucial din sa buong pelikula? Thank you for reminding me. Parang wala pa ata. Singit tayo. Singit ako. Lagyan nyo ng special thanks to. Nasa end credits ako. Ayun, kasi parang lang, little nugget lang na nagustuhan ko. As in, sabi ko, I think naalala ko yung review ko dito. Sabi ko, gustong-gusto ko na siningit na naman niya yung, parang ganun pa yung sinabi ko. Mahilig si Quezon sa tango. But as to whether kasing laking factor siya dun sa kwento, yun yung hindi pa ako sure. Kasi nasa treatment stage pa lang ako and this could change pag nasa kamay na ni Rodi Vera, so baka hindi ko alam. Tapos ginawa mo direct, no? Kunyari lang, tango scene, tapos bibigay ko na ang Pilipinas sa Amerika, ganon. Doon ako. Mag-suggest. tango scene, di ba? Di ba kasi takes two to tango, ganon. Direct, napanood niyo ba napanood niyo ba direct ang Quezon Scheme? Yes, napanood ko siya. Kamusta siya sa'yo? Hala. Nilagay sa hot seated. Katabaho ko sa Darna yung isa doon sa mga gumawa. Paano ba ito? Wait, I'm trying to find the right words. Hindi ko siya gustong-gusto, pero naiintindihan ko yung gusto niya mangyari. And parang ina-admire ko siya for what it tried to do within that, yung sobrang limited na resources. Kasi halata yung limited na resources dun sa pelikula. At one point, naging na siya, parang tour na siya ng Las Casas sa Bataan. Lahat nata ng location sa So, ayun. Pero hindi siya, I don't think it's a bad film. Pero I think, nalimitahan, yung limit ng resources, masyadong naging siya, hadlang para makapagkwento ng mas malalim. I think. I see. Ngayon, direct na marami kang resources to get people to join or to help you with your films. Kasi before when you started, di ba parang one-man team ka na, you can do the pre and post editing process tsaka yung film itself. Lima lang kasi sa personal na crew. So ngayon, direct, how would you say, mas madali ba ngayon na makakuha ng the right people to work with, in a sense na kaya na execute yung vision mo, or is it more of like a group effort sometimes for you, or palagi naman siyang group effort. Ang pinagkaiba lang is I guess mas madaling makakuha ng mga taong magaling. Yun lang. I've gotten myself to a point na mas may tiwala yung producer sa akin. And then a lot of people who are really talented would want to work with me. So I'm hoping na ma-maintain ko yung ganun. Nandun ako sa fortunate na position right now para magawa yan. Kaya minamaximize ko siya as much as possible. Kasi hindi ko alam kung tatagal ganitong sitwasyon. Pero sa group F, I always try my best na
kumuha ng kaya mas madalas usually ang masaya sa set, it's more of para naglalaro lang yung mga tao. Yun yung tinatry ko pala achieve na atmosphere pag nasa set. Mm. Since na-mention mo direct na you're collaborating with Rodi Vera dun sa script mo for Quezon, how is it so far? May pwede ka bang i-share na experience or commentary like how it would be from your original vision then or from the initial version of it? Sa ngayon kasi si Rodi, nagbabasa pa lang ng mga librong nabasa ko na. So, parang binigyan ko siya ng list ng mga libro. Mga 15 books. Isa pa lang ata yung binabasa niya. So, we have, I think, mga 60, 70 books. Quezon. Kaya nakakabaliw kasi sobrang dami detalye. And yung is what to leave out, hindi yung what to put in. Ayun, ang sobrang, if anything, sobrang data para kay Quezon na kaya working with Rodi, madali siyang katrabaho, may sistema kami. So parang dun sa ang ginawa ko, sinulat ko muna yung treat. I think it was around 30 pages or something na may mga dialogue na rin, etc. May mga visuals na. Tapos pinasa ko sa kanya. Siya yung ginawa niyang screenplay, yung entire thing. Tapos binalik niya, i-write ko yung screenplay niya. Tapos yun na yung pag na-approve na ng producers, yun na yung nagiging final namin. So, same process with Quezon na binukumin ngayon, which it's turning out to be 50 pages na treatment. Tapos ipapasa ko to kay Rodi. Hopefully before yung quarantine matapos ko to para pero may pinost ko sa Twitter one time na parang mind map na parang diagram ng research na ginagawa ko. Araw-araw na-intimidate ako pag binubuksan ko yung file na yun kasi hindi ko lang kung saan ako titingin. Kaya ganun lang so far. And then we're probably going to interview a few of Quezon's relatives. Ayun. Yung ginawa namin sa Goyo. We went to Bulacan and then although ang daya ni Rodi, hindi siya sumama sa Tirad Pass kasi inakyat namin yung twice. Pero yeah. Ako isang bonus question lang from my bonus questions before. I guess for all of us, ikaw muna direct. If you're gonna pick 2 characters from your film, sino yung favorite mo? And sino dun sa isang yun ang magliligtas sa isa zombie apocalypse? Yung feeling mo magliligtas sa isa zombie apocalypse? Hello? May ganun pala. Oo. Sure ako. Ang magliligtas sa akin sa zombie apocalypse, General Luna, syempre. Papalpak siya kasi wala naman siyang napanalong battle. So, okay. Tapos yung pinaka-favorite mo sa lahat ng characters na nagawa mo? I don't know really. Siguro yung mayor sa confessional na sobrang na-enjoy ko isulat yun. Pero paano ba? Right now I'm really enjoying writing Quezon. So although wala pa nakakita nito kaya ayun. Pero nung ginawa ko yung Goyo, sabi ko dun sa isang actor na ang pinaka-paboritong character ko sa Goyo actually is yung photographer. Si Miguel Laureano. Yun. Kasi siya, parang survivor siya. So, yun yung pag-characterize ko sa kanya. And I'm trying to expand his character dito sa Quezon na easy, parang siya, parang nakita niya na lahat. So, medyo cynical siya about a lot of things. Na, I guess medyo ganun din ako in a way, na medyo cynical din. Mali. Skeptical, hindi cynical. I'm more of a skeptic than a cynic. So, I guess that answers it. Okay, so how about you naman, John? Sino sa lahat ng characters ni Direk ang favorite mo and sino yung magliligtas sa'yo sa
zombie apocalypse. At least direct pair, di ba? Lahat kami magsasagot. Paboritong character. Mm-mm. Paboritong character. Siguro si Apolinario Mabini. Mm. Gusto ko yung, alam mo, insight eh. Kasi, kumbaga siya yung sa Luna tsaka sa Goyo, lalo na sa Goyo, siya yung konsensya ng pelikula. Kumbaga, parang sinasabi niya yung, basta may observation siya na very on point. Tapos parang pwede mong maitali sa mga nangyayari sa atin ngayon. Hindi ka niya maliligtas sa zombie apocalypse. Yun nga lang. Hindi. Kung liligtas siya, kung taong magliligtas sa zombie apocalypse, kung lumilipad si Hasmin sa aswang, siya yung pipiliin ko. Ililipad na lang niya ako paalis. Di ba? May plan. Tuloy, sayang. Ikaw naman, Jim. Ako, favorite character ko sa ginawa ni Derek Gerald sa movies niya, si Derek Lex in Bliss. Kasi ano siya eh, totoo yung ganun, may ganun na mga director eh. So, diba, yung ganong character, ganun eh. And then, ang character na magliligtas sa zombie apocalypse, ako din, General Luna. Stubborn eh. Isaboy mo na lang sa ano eh, sa Correct. zombies. Okay. So ako naman, favorite ko, I would want to say si Lovie po sa Sana dati. Kaya lang minsan naiinis ako sa kanya. So sige, siya na lang yung favorite kong character. Parang Well, nakakainis love naman. relationship. Okay. Nakakainis ka, girl. Parang ganon. Tapos, sa zombie apocalypse, sino nga yung batikang actor? Sorry, wala kasi yung Ultra Instinct eh. Ano ba to? Basta yung character sa General Luna na biglang nag-appear na parang siya yung maraming binaril na para siyang vigilant. Sino nga yun? Si Ron Lazaro. Yung Si Ronnie Lazaro. Ayun, si Ronnie Lazaro. Garcia. Yun. Siya po yung magliligtas sa akin sa zombie apocalypse. Ayan na! Tapos babaril siya bigla. Ganun. Asintado yun. Ayun. Ayun. So, yun lang naman. So, let's move on to our last segment. Yan. What have you watched or read or listened to recently? Just pick one. Tapos, sabihin nyo lang kung kamusta siya. Or is it good? Is it not good? Or whatever. Yan. So, I get, direct start tayo sa'yo. What have you watched, read, or listened to recently? I actually, before nag-start itong interview, I just finished a book. Although medyo seryoso itong usapan. Pero kakatapos ko lang ng book about ang title niya, nakalimutan ko yung title, Presidential Plunder. Tungkol din sa ill-gotten wealth ng mga Marcoses. And because I've been kind of fantasizing about making a movie about that, even though I'm sure hindi ko magagawa yun. Pero, ayun, kakatapos ko lang. And then, naiintindihan ko yung greed ng tao. Lahat tayo may greed. Merong level ng greed na talagang sobrang mind-boggling and unfathomable. Na yun lang. Nung binabasa ko yung listahan ng mga items nila after the EDSA Revolution, papunta sa Hawaii, sobrang mind-boggling lang. Hindi ako doon sa headspace na ganun kakatakaw na kailangan mong makontrol lahat at makuha lahat. Yun lang. Okay, no? Grabe nga. Yung tipong yung hindi mo naman magagasta lahat yan sa buhay mo eh. Pero parang tinatry kong intindihin, pero hindi, nahihirapan lang talaga makarating doon sa ganung klaseng headspace. Paano ka sa ganung klaseng dream? Yun lang. Parang same din nung napanood ko yung, same lang din na feedback. Kasi direct back before, nung bata ako, yung dad ko kasi, parang pseudo speechwriter siya for Marcos. Basta very long story short. Yung lolo ko tsaka siya, may parang agreement. Ganun. So, yun. So, parang buong family is Marcos. Marcos, except kami mga anak. Parang ganun. Kasi parang
sabi na ng, parang yung daddy ko, parang against siya sa kanila. So parang nung napanood ko yung The Kingmaker, parang nabalik din ako sa ganung headspace na, grabe, parang grabe yung greed nila and stuff. Tapos alam mo yung kaya nilang i-justify na they belong to that kind of thinking na ganun. So, Yeah. yun. Wait, to clarify, ang title pala is Politics of Plunder. Hindi pala Politics. President's. Yeah, yun pala. Politics of Plunder. Okay. Ako, last kong napanood was The Social Network ni David Fincher. Thanks for correcting me, by the way, sa Twitter. Parang busy ko kasi. Actually, Great yung movie. last kong nagawa was to cook Pinoy Samgyup. So, habang nanonood ako ng Social Network again, nagluluto rin ako. So, parang, ayun. Okay naman. Syempre, si Fincher yun. Parang ano lang, sabi ko, ang hirap. Hindi ko magustuhan kasi yung pelikulang yun. It was well made, pero kasi ang hirap makagusto talaga ng biopic. Simply Bakit? because hindi mo alam kung yung perspective na yun, is it from the writers of the book or is it from the people that they're talking to? Kasi minsan ganun pag biography eh. Parang it's the way that they wrote the book that would actually lure you in. Sometimes not the people themselves na sinusulat for that biography. So yun. I think I've Yun. seen Social Network parang mga 8 to 10 times na ata. Wow. How was it? Well, gusto ko siya, obviously. Ayaw. At saka 9 Inch Nails Trent Reznor So, yay. Ayun. Yun lang naman. Ah, How about you, Jim? Last ko na napanood na gusto kong i-share ay Seven Samurai ni Akira Kurosawa. first time mo ba, Jim, manood ng Seven Samurai? Yes. Mas gusto ko siya than Rashomon. Although ang haba lang ng Seven Samurai. Ang maganda lang with Seven Samurai kasi kahit mahaba siya, engage ako dun sa mga characters. Yung Seven Samurai mismo, ganun. Kaya parang kahit ang haba niya, okay lang kasi engage yung nakaka-engage. Parang tawag dito, engage ako dun sa character. Ganun. Saka, Very siya yung mga characters yun, pagkakasulat. oo. Saka, parang, ewan ko lang kung in-apply din dun sa Seven Samurai yung Art of War ni Sun Tzu. Kasi ganun, parang ganun dating while watching. Ewan ko lang if that's, if I'm right, kung na-apply nga ang Art of War ni Sun Tzu dun. Pero parang ganun in terms of leadership ng isang character. Na nakalimutan ko lang kasi, kalimutan ko lang yung pangalan, saka yung pangalan ng actor, dalang hirap i-pronounce. Ito si Mifune? Sino siya doon? Yung lead na character. Yung lead na samurai? Hindi si Toshiro Mifune, yung bida doon sa Ikiro ba yun, sa To Live. Siya yung parang... okay. Maganda rin yung remake nila, yung western remake, The Magnificent Seven. Magnificent Seven. Maganda rin siya. May ako dyan, may trivia ako sa buhay ko dyan sa Seven Samurai. Kasi first time ko siya napanood sa UPFI. Since black and white. Tapos excited kami nung kapatid ko na panoorin siya. Parang nakapasok ako sa cinema, parang 10 minutes in, tapos black and white, sobrang dilim, ganyan. Tapos naglalakad kami, tapos nakatingin na kami sa screen. Tapos pag lingon ko parang umupo, may nakapa ako, akala ko upuan, yung pala face ng tao. Sorry po. Sabi ko, hindi mo na nagsalita. So yun lang naman. Kaya na-enjoy ko rin yan, kasi parang, wow, okay. Very light hanggang sa tragic. Ako naman. Naman No? Sa totoo lang, wala pa akong bagong napapanood. Trabaho, ganyan. Pero ipa-plug ko na lang kasi related sa episode ngayon yan. May yung blog ko for its 15th anniversary. 15 years na kami. Ganun. Gumagawa ako ng 4 na video essays for the month of April. So, nakagawa na ako last week ng LSS. Tapos this week, tungkol sa Goyo naman. Ayan. Wow. So, hanapin nyo na lang hanapin nyo lang sa Twitter ko. Nasa Twitter ko yung tungkol sa Goyo.
Ang kulit ba namin direct? Talagang fanboy and fangirl kami sa iyo. Look, check this. Ganun eh. Oo, wala na pa si TJ kung kasama natin si TJ. Oo. Baka Pansay, direct mag ganun. 2 hours. Dami niyang kay direct. Shy daw siya siya. Sayang. Mm-mm. Ayun lang naman. So, do you have any questions for us? Yan, Yeah. para maiba naman. Turn the Wala naman. tables. Wala naman. Yeah, it's been fun naman talking to you guys. So, Yay. Hey, thank you, Derek. Thank Ayun you. lang. Super thank you Thank- for joining us. Yeah, thank you po, direct. Yeah. Ayun lang po. Sa ulitin. So, nasa Spotify pala to direct. Spotify, Film Police Reviews na website, tsaka sa iTunes, tsaka Stitcher. So, tag nyo na lang ako para ma-share ko na rin yung link if ever. Alright. sige. Yay. Ayun. So, guys, ayan. Thank you again for another episode of Third World Cinema Club. Yes. Again, thank you, Direct Gerald, for Yeah. joining us. Yes. Thank you. Thank you for having me, sir. Next time sama natin si Paolo Avellino. Charot. Joke lang. Yes. Joke lang. Tsaka direct, huwag mo kakalimutan yung dance scene dance sequence Yes. Yes. I-credit kita if ever, gawin mo. Kapasok. Or may name card ako dun sa isang Excel. Yes, may Kasi kailangan sumayaw ka rin. Oo, sige. Okay yan. Yun lang pala. Just so. Yun lang pala. Thank you po. So yan guys. See you guys next time. Bye. Bye. Thank you. Bye.